Hello mga boss, nagbabalik na naman tayo dito sa Lord9 at bagong server tayo ngayon. So Helena 5 to at ang rate dito ng Dayas is 270 per 1k kung di ako nagkakamali. So merong mga nagbebenta naman ng 250 pero hindi naaabot ng 280 mga boss per 1k. So yun yung importanteng bagay na malaman nyo dito. Pagdating naman sa pagpapalakas, napakaraming bago na binibigay. Like this one, no? Ayan, no? So XP to mga boss. So hindi ko pa siya ginagamit. Gagamitin ko to siguro kapag, yan, malapit na akong mag-exceed sa 75. Kasi pagka umabot ka ng 50 dito, 50, 60 is mahirapan ka magpa-level. So, much better na gamitin mo tong XP boost na to. So, hindi naman siya na-expire kapag level 50 ka na. No? Or level 60 ka na mga boss, ubusin mo to. Siguradong maabot mo yung 75 na yun. Okay, mas mamababilis ka pa. So, diskarte nyo. Kanya-kanyang diskarte naman yan. And then, pagdating sa pagpapalakas, meron sila pa rin ditong super boost na tinatawag natin. Ayan, relic barrier. And then, ayan, protection, no, 20. So, meron pa nga dito yung pang 40 na wala na eh. Hindi ko siya nakita. Pero, ayan yung the best na pang boost, guys. So, bakit? Kasi itong relic, ito talaga yung mahirap i-build yan at mapakagastos pagdating sa relic. At dapat mapagpare-parehas mo yan lahat, no? So, level 50, level 50. Bakit? Para dito sa ability mga boss, no? Napakasimpleng paliwanag lang. Para ma-open up nyo or ma-unlock nyo to, yung 7th ability slot. Okay? So, kailangan nyo talagang mag-focus sa relic. Sa umpisa pa lang para hindi na kayo mahirapan. So, kung kuha kayo ng mission, make sure na ang kukunin nyo is yung may temporal piece. Ayan yung mga ganito. So, huwag kayong kukuha ng ibang mission na hindi temporal piece ang reward. Okay? Kung free to play kayo. Sa mga free to play player na magpa-farm, I recommend don't use this bagong character kasi nga melee siya, no? So mahirap pa kayo mag-farm ng Dayas dito. So the best pa rin is bow, no? Mabilis, marami bow. So hindi naman pinagbabawal ang multi sa Lord9, so at least mga 4 or 5 na bow and makakapatay na kayo ng mga higher mobs, no? Make sure lang din na same lang din yung tinitira nilang mobs, no? So yun yung diskarte para makapag-farm kayo dito. So hindi na natin gagawin yun kasi napaliwanag na natin on the last video yun kung paano mag-farm gamit ang mga bow type na character. So ngayon, tatry natin kung makakapag-earn ba tong bagong character na to dito mga boss. Ng at least any amount of daya. So ngayon, 0 pa tayo mga boss eh. Sa palagay ko mahirapan kasi magastos tong character na to. At melee nga siya. Mahirap din pagdating sa mga boss fight, mga ganon. Pero sa AFK siguro kapag mga level 100 na to, no, sa above level 100 na siya, is maganda na siyang gamitin sa mga higher mobs, no, kasi nga melee type siya, makunat and only mana pa, no. May mga soul pa siyang tinatawag at di ko pa na-open up yung ibang mga skill niyan. Ayan mga boss. So sa mga susunod na video, yun yung tatalakayin natin, no. So alamin natin yung kalakasan na itong character na to. So again, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat mga boss. Bye-bye.